Dear Ate Chi, ako si Clarissa, 48 taong gulang. Isang misis na buong buhay ay inukol sa pamilya. Kung titingnan mo ako ngayon, marahil ay iisipin mong isa lang akong ordinaryong may bahay. Tahimik, maayos, masaya, at kontento sa buhay. Pero sa loob ko, may mga panahong parang unti-unti akong nauupos. Kagaya ng kandilang matagal nang hindi pinapansin. 20 taon na kaming kasal ni Rodolfo, dating sundalo. Ngayon abala sa pag-aasikaso ng malit naming lupain sa probinsya. Simula nang magretiro siya, naging madalas ang pag-alis niya papunta sa probinsya. Halos kalahati ng taon, nasa bukid siya. Ang sabi niya, para to sa kinabukasan nating Kla. At lagi kong sinasagot, oo mahal, basta mag-iingat ka lang palagi. Ngunit sa bawat pag-alis niya, may naiiwang tahimik na puwang sa loob ng bahay at sa puso ko. Yung mga gabing mag-isa kang matutulog sa kama, walang boses na bumubulong ng goodnight, walang kamay na humahaplo sa buhok mo, hanggang sa masanay ka. Pero sa totoo lang, hindi ka talaga nasanay. May isa kaming anak, si Lani, 27 years old. Maganda, matalino, at masipag. Nurse siya sa isang pribadong ospital. 3 taon pa lang siyang kasal sa mister niyang si Albert, 30 years old. Isang electrical engineer sa isang kilalang kumpanya. Wala pa silang sariling bahay, kaya nakatira muna sila sa amin. Temporary lang ma, sabi ni Lani. Pagkatapos naming makaipon, lilipat din kami. Siyempre, natuwa ako. Wala nang mas makalalapit pa sa pagkakaroon ng anak at apo sa iisang bubong. Hindi ko alam, iyon din pala magiging simula ng unti-unting pagbagsak ko bilang ina. Nang una kong makilala si Albert, mabilis ko siyang nagustuhan bilang manugang. Magalang, masipag, marunong makisama. Kapag may sira sa gripo, siya ang unang gagalaw. Kapag may bitbit akong mabigat, agad siyang aagaw. At tuwing umuwi si Rodolfo, palaging si Albert ang tumutulong mag-ayos ng mga gamit ng asawa ko. Madalas kong sabihin kay Lani, anak, siguraduhin mong alagaan mong mabuti ang asawa mo ha. Hindi lahat ng lalaki kasing responsable ni Albert. Ngumiti lang siya. Oo naman ma, alam ko kung gaano ako kaswerte. Pero minsan, habang tinitingnan ko si Albert, napapaisip ako, bakit parang ako ang natutukso? Isang gabi, halos 10:00 na, umulan ng malakas at hindi pa umuwi si Lani. Duty raw hanggang madaling araw. Ako naman, nagluluto ng sopa sa kusina nang biglang pumasok si Albert. Pawisan, at may dalang payong. Ma, tulungan na po kita. Baka madulas ka dyan. Sabi niya, sabay hawak sa braso ko. Ah, hindi na iho. Kaya ko to. Pero nadulas nga ako sa basa ng sahig. Muntik nang bumagsak kung hindi niya ako nasalo. Ilang segundo, magkalapit ang mga mukha namin. Amoy ko ang sabon sa leeg niya. At ramdam ko ang init ng palad niyang nakahawak sa bewang ko. Nagkatinginan kami. Matagal, tahimik. Hanggang sa ako na mismo ang unang umiwas. Salamat Albert, bulong ko. Sabay punit ng ngiti. Walang anuman po ma. Pero sa gabing iyon, hindi ako mapakali. Bakit ganun? Bakit parang may kakaiba sa titig niyang yun? At bakit ako, isang ina, ay biglang kinabahan, pero sabay na parang may kung anong buhay na sumiklab sa loob ko. Kinabukasan, maagang pumasok si Lani. Ako naman ay nag-aayos ng halaman sa likod bahay. Lumapit si Albert. May dalang tasa ng kape. Para sa'yo po ma. Alam kong maaga kang nagigising. Salamat iho. Hindi mo na kailangang abalayan ang sarili mo sa akin.
Hindi po abala, ma. Mas gusto kong may kasama habang nagkakape. Umupo siya sa tabi ko. Tahimik, walang nagsasalita. Ang tanging naririnig namin ay ang huni ng mga ibon at tunog ng hangin sa mga dahon. Pero sa loob ko, parang may ingay. Ingay ng tibok ng puso kong matagal ng tahimik. Sa mga sumunod na linggo, napansin ko na palagi kaming nagkakausap ni Albert kahit wala si Lani. Minsan, tungkol sa pagkain. Minsan, tungkol sa trabaho. Minsan, tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero bawat saglit na iyon, parang tinatahi kami ng panahon. Tahimik, mabagal, ngunit matatag. Isang gabi, habang naglalaba ako, napansin kong may dumungaw sa labahan. Si Albert. May hawak na basang tuwalya. Ma, pairam po ng sabon. Natapon ko sa banyo yung akin. Sige iho, sanali lang. Nang iabot ko sa kanya, nagtagpo ang mga daliri namin. Mainit ang kamay niya. Parang sadyang hindi niya agad binitawan. At nang magtagpo ang mga mata namin, may kakaibang kuryente sa pagitan namin. Agad akong umatras. Albert, baka may makakita sa atin. Wala po, ma. Humingi lang naman po ako ng sabon. Pero sa tono ng boses niya, may ibang ibig sabihin. Kinagabihan, habang nakahiga ako, iniisip ko pa rin yun. Ang kamay niya, ang titig niya, ang boses niyang mabagal. Parang sinusubok ang lakas ng loob ko. Malito, Clarissa. Bulong ko sa sarili ko. Malito. Pero sa halip na mahimasmasan, lalo akong nagising. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, inamin ko sa sarili ko na ako'y babae pa rin. At may mga parte ng pagkababae ko na matagal nang natutulog. Ngayon ay unti-unti nang nagigising. Mula nang gabing magtagpo ang mga kamay namin sa labahan, hindi na nawala sa isip ko si Albert. Tuwing maririnig ko ang yabag niya sa hallway, bumibilis ang tibok ng puso ko. Tuwing ngingitian niya ako, parang may lihim kaming dalawa na hindi kailangang bigkasin. Natatakot ako sa sarili ko. Hindi ito dapat mangyari. Pero sa bawat araw na magkasama kami, parang lalo lang lumalalim ang kasalanang pilit kong iniiwasan. Isang umaga, nagpaalam si Lani. May 2 araw daw siyang duty sa ospital dahil may kakulangan sa staff. Ma, ikaw na muna bahala kay Albert ha. Baka makalimutan niyang kumain. Sabi niya bago umalis. Napangiti ako pero pilit. Oo anak, ako na bahala sa asawa mo. Hindi ko alam kung bakit parang may biglang sumundot sa dibdib ko habang sinasabi iyon. Ang asawa ng anak ko, ako ang mag-aalaga. Pagkaalis ni Lani, naging tahimik ang bahay. Ramdam ko ang init ng araw na sumisilip sa mga kurtina. Ang amoy ng kape sa kusina. At ang tila pagbagal ng oras. Nandun si Albert sa sala, nakasando, may hawak na laptop. Habang nag-aayos ako ng almusal, napatingin siya sa akin. Ma, ang bango na niluluto mo ah. Sino lang yan, iho? Pero kapag ikaw ang nagluluto, kahit simpleng ulam parang espesyal. Napahinto ako. Hindi iyon basta puri. May lalim ang boses niya. May halong paghanga. O baka, tukso. Naku, nambobola ka na naman. Sabi ko. Tinatawanan siya pero mahina. Hindi po. Totoo po yun. Alam mo ma, minsan, naiinggit ako kay Papa Rodolfo. Bakit naman? Kasi ang swerte niya. Araw-araw kanya kasama dati. Napatingin ako sa kanya. Diretso sa mga mata ko. Hindi ako makasagot. Hanggang sa mapansin ko na lang na kumabog na naman ang dibdib ko.
Pagkatapos kumain, nagpa siya ako maglaba sa likod ng bahay. Mainit ang araw, kaya nakaduster lang ako. Habang binabanlawan ko ang mga damit, napansin kong lumapit si Albert, may dalang timba. Ma, tulungan na po kita. Hindi na, Albert. Baka mabasaya ang pantalon mo. Okay lang, ma. Sanay naman ako mabasa. 'Di ba, engineer ako? Tumawa siya. Pero habang nagbabanlaw siya sa tabi ko, ramdam ko ang bawat patak ng tubig na tumatama sa balat ko. Sa hangin na parang mabigat at mainit. Hanggang sa magtama ulit ang mga siko namin. Nagkatinginan kami. Walang salita. Pero sa titig niya, may kakaibang halong pagnanais at guilt. Ako naman, gusto kong umiwas. Pero hindi ko magawa. Parang may puwersang humahatak sa amin na pareho naming kinakatakutan. Pagkatapos naming maglaba, nagpuna siya ng pawis gamit ang tuwalya. Ang sando niya, basang-basa na. Kita ang matipuno niyang dibdib. Agad akong tumalikod. Pero narinig ko siyang lumapit. Ma? Kanina pa po kita tinitignan. Ha? Bakit naman? Kasi, hindi ko alam. Ang ganda mo ngayong araw. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung magagalit ako o matutuwa. Albert, asawa ka ng anak ko. Mahinahon kong sabi. Alam ko, ma. At alam kong mali ito. Pero hindi ko mapigilan. Tuwing nakikita kita, parang, tama na. Huwag mong ituloy. Parang may kulang sa akin kapag wala ka sa paligid. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Para bang sinusubukan niyang ikumpisal ang kasalanang parehong bumabagabag sa amin. Albert, hindi ko naman sinasadya, ma. Pero hindi mo ba nararamdaman yon? Yung parang may koneksyon sa pagitan natin. Tumigil ako. Oo, nararamdaman ko. Pero ayokong aminin. Tigilan mo na yan. Baka marinig tayo ni Lani. Wala siya, ma. At hindi ko naman intensyon na saktan siya. Pero minsan, naiisip ko, kung ibang panahon lang, baka ikaw ang niligawan ko. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Kaba, takot, o matinding pagnanasa na pilit kong nilalabanan. Basta ang alam ko, lumapit siya. Sobrang lapit. Halos magkadikit na ang mga labi namin bago ako tuluyang umatras. Umalis ka muna, Albert. Mahina akong sabi. Halos pabulong. Sige po, ma. Sagot niya. Pero bago siya umalis, dumaan ang mga mata niya sa akin na matagal. Parang sinusubukan basahin ang damdamin ko. Nang siya ay lumabas, saka ko lang naramdaman ang bigat ng dibdib ko. Hinawakan ko ang aking labi at napapikit. Ano ba tong ginagawa mo, Clarissa? Anak mo ang asawa niya. Ngunit kahit paulit-ulit kong ipaalala sa sarili kong mali, hindi ko na rin may tago ang katotohanan. Hindi na ito basta simpleng tukso. May damdaming unti-unting nabubuo. Lihim, bawal, at mapanira. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Naririnig ko ang yapak ni Albert sa labas ng kwarto. Parang hindi rin makatulog. Nang dumikit ako sa pinto, narinig ko siyang mahina. Tila nagbubuntong hininga. Ma, bulong niya sa labas. Mahina pero malinaw. Ma, sana alam mong hindi ko sinasadya to. At nang marinig ko yun, parang may pumatak na luha mula sa mga matang ayaw ko sanang umiyak. Ang problema, hindi ko na alam kung luha ba yun ng takot o ng pagnanais. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mag-usap kami ni Albert sa labahan, pilit ko ibinalik sa normal ang lahat. Nagbibiruan pa rin kami sa nag-aalmusal kasama si Lani
kapag nasa bahay siya. At sa paningin ng iba, perpektong pamilya pa rin kami. Pero sa bawat tinginan namin ni Albert, may unti-unting apoy na kumikislap. Mahinang apoy, pero sapat para tunawin ang aming konsensya. Isang gabi ng Sabado, umalis si Lani para sa night duty. Wala pa rin si Rodolfo, nasa probinsya pa rin. 2 buwan na niya roon. Ako lang ulit at si Albert ang nasa bahay. Nasa sala ako, nakikinig ng lumang kanta sa radyo. Paano ba ang magmahal kung ito'y bawal? Tila nanunukso ang liriko. Dumapit si Albert. May dalang baso ng tubig. Tahimik lang siya, tapos naupo sa kabilang dulo ng sofa. Hindi ka pa matutulog, ma? Hindi pa. Mainit kasi ang gabi. Sagot ko. Ako rin po. Parang ang bigat ng hangin. Huminga ako ng malalim. Mabigat talaga, Albert. Maraming hindi dapat maramdaman. Pero nang sabihin ko yun, naramdaman kong nag-iba ang titig niya. Malungkot at nagsusumamo. Ma, sinusubukan ko naman po. Araw-araw kong pinipilit kalimutan yung nararamdaman ko. Pero pagkasama kita, parang hindi ko kaya. Albert, huwag na natin pag-usapan to. Mahina kong sagot. Kung kaya ko lang, ma. Kung kaya ko lang itago ang lahat. Tumayo ako, pero sinundan niya ako ng tingin hanggang tumigil ako sa may pintuan. Ma, sabi niya, kahit sandali lang, pakinggan mo lang ako. Hindi ko gustong saktan si Lani. Hindi ko rin gustong saktan ka. Pero totoo lahat ng sinabi ko. Hindi ko to nilalaro. Ang boses niya, basag, puno ng pagpipigil. At sa unang pagkakataon, hindi ko nakita si Albert bilang manugang. Nakita ko siya bilang lalaking nasasaktan. Naghahanap ng lambing na matagal ko ring hinahanap. Lumapit ako. Hinawakan ko ang balikat niya. Albert, tigilan na natin to. Pareho tayong masasaktan. Alam ko, ma. Pero minsan, yung mali, siya yung nagiging totoo sa puso mo. At sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Tahimik. Tanging hinga lang naming dalawa ang maririnig. Matagal kaming nakatitig hanggang sa kusa kong ipinikit ang mga mata ko. At doon, nagsimula ang gabing hindi na dapat nangyari. Walang salita, walang sigaw. Tanging mga damdamin at paghinga na sabay naghalo sa dilim. Isang gabing puno ng init at takot, ng pagmamahal at kasalanan. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik si Albert, tahimik din ako. Pero sa bawat sulyap namin, alam naming may isang lihim ng hindi na may babalik. Ma, gusto kong maniwala na hindi lang kasalanan yun. Sabi niya, habang nagkakape. Kasalanan pa rin, Albert. Mahina kong sagot. Kahit may damdamin. Pero mahal kita, ma. Napapagit ako. Wala akong sagot. Sapagkat sa loob ko, alam kong kahit anong pagsisisi, huli na ang lahat. May gabing nangyari na, hindi na pwedeng burahin. At bawat araw pagkatapos nun, ay magiging paalala na wala nang pwedeng bumalik sa dati. Pagkalipas ng ilang linggo mula sa gabing iyon, halos hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang bawat umaga. Parang bawat tunog ng orasan ay paalala ng isang lihim na kailangang itago habang buhay. Bumalik si Rodolfo mula sa probinsya. Masigla, walang kamalay-malay. Si Albert naman, tahimik, laging nakayuko. Kapag magkasabay kaming tatlo sa habag, ako yung nasa gitna ng dalawang lalaking parehong walang alam sa kasalanang kinikimkim ko. Una kong napansin, madali akong mapagod. Isang hapon habang naglalaba ako, bigla akong nahilo. Agad akong umupo at si Lani ang unang lumapit.
Ma, okay ka lang? Ang putla mo. Siguro napagod lang, anak. Magpahinga ka, baka tumataas ang BP mo. Ngumiti ako. Pilit, pero kinabukasan, ganun pa rin. Hilo, pagsusuka, walang ganang kumain. Hindi ko na kailangang hulaan. Matagal ko nang kilala ang pakiramdam na ito. At lalo akong kinabahan nang mapansin kong 2 linggo na rin akong delayed. Para makasiguro, bumili ako ng pregnancy test. May kutob na ako. Pero sana, mali lang ako. Dahil sa edad kong to, ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang buntis ako. Ilang saglit lang, ay lumabas ang 2 guhit. 2 linya na parang 2 espada na sabay tumarak sa puso ko. Diyos ko po, bakit ngayon pa? Umupo ako sa sahig, nanginginig, habang pinipigilan ang pag-iyak. Hindi ko alam kung matatawa o maiiyak sa kabaliwang nagawa ko. Ako, isang ina, buntis sa asawa ng anak ko. Kinagabihan, habang kumakain kami, tahimik lang ako. Si Rodolfo ang maingay. Kwento ng kwento tungkol sa bukid. Si Lani naman, may ngiting parang may gustong sabihin. Habang nagsasalin ako ng sabaw, bigla niyang sinabi, "Ma, may magandang balita ako." "Ano yun, anak?" "Buntis ako, ma." Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Ang sabaw na hawak ko, muntik kong mabitawan. Si Rodolfo, halos maluha sa tuwa. At si Albert, napatingin sa akin. Isang tingin na ako lang ang nakakaintindi. Ang mundo ko, tuluyang gumuho. Pareho kaming buntis. At iisang lalaki lang ang dahilan. Ilang linggo matapos kong malaman na buntis ako, mas lalo akong naging tahimik. Sinubukan kong itago ang lahat. Ang tiyan kong unti-unting lumalaki. Ang mga umagang puno ng pagsusuka. At ang bawat gabing hindi ako makatulog sa takot. Pero sa bahay, kahit anong ingat mo, may makakapansin. At ang pinakahuling taong inaasahan kong makakaalam, siya pa ang unang nakahuli sa akin. "Clarissa, anong ginagawa mo rin sa kusina ng maaga?" Si Rodolfo iyon, galing banyo. Agad kong itinago ang baso ng tubig na nilagyan ko ng vitamins. Nagutom lang ako, mahal." Sabi ko, sabay ngiti ng pilit. "Parang ilang araw ka na atang may sakit ah. Magpa-check up ka na kasi." Sagot niya, habang nagtitimpla ng kape. Tumango lang ako, pero habang naglalakad ako papunta sa lababo, biglang sumakit ang tiyan ko. Nadulas ako ng bahagya at napahawak sa lababo. Doon ko narinig ang kaluskos sa basurahan. "Ano ito?" tanong ni Rodolfo habang may hawak na pregnancy test. Ang parehong test na itinapon ko ilang linggo na ang nakalipas. "Rodolfo, hindi yan." "Anong hindi ano, Clarissa? Sa'yo ba to? Buntis ka?" "Pakinggan mo muna ako. Matagal na tayong tapos dyan. Hindi mo naman ako pinapayagang lapitan ka mula nang umuwi ako. Paanong?" Tumigil siya. Napalunok. "Sino, Clarissa? Sino?" Hindi ako makatingin. Hindi ko alam kung paano sasabihin ng lalaking tinutukoy niya ay walang iba kundi ang asawa ng sarili naming anak. "Rodolfo, hindi ko sinasadya." "Hindi mo sinasadya?" sigaw niya. "Sa edad mo?" "Mahal, pakiusap." "Kanino? Kanino nga?" ulit niya. "Rodolfo, makinig ka muna." "Kanino, Clarissa?" Hindi ko na napigilan. Tumulo ang luha ko habang mahina kong sabi, "Kay Albert." Tahimik. Ilang segundo lang. Pero parang tumigil ang mundo.
Ang lalaking matapat sa akin ng buong buhay niya. Ngayon ay nakatingin sa akin na parang ibang tao ako. Nanginginig ang kamay niya. At sa susunod na sandali, narinig ko na lang ang tunog ng baso na bumagsak sa sahig. "Rodolfo!" Sigaw ko habang nakahawak siya sa dibdib. "Hindi. Pwede ito." Tumawag ako ng tulong. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Lumapit si Albert. Gulat, pero hindi makatingin sa amin. Si Lani naman, nagpanik. Walang alam sa pinagmulahan ng lahat. Pero sa pagitan naming tatlo, ako lang ang nakakaintindi ng dahilan ng bawat tibok ng puso niyang humihina. "Rod, mahal, pakiusap. Huwag kang magsalita." "Kasalanan mo to, Clarissa. Mahal, patawarin mo. Sa sarili mong anak, ginawang tanga." At sa huling sandali, bago siya tuluyang mawalan ng malay, tinitigan niya ako ng matalim. Parang gusto niyang isumpa ako, pero wala na siyang lakas. Dinala namin siya sa ospital, pero pagdating namin, idineklarang wala na siya. Habang nakaburol siya sa bahay, hindi ako makalapit. Si Lani, umiiyak sa gilid. Si Albert, tahimik. At ako, nakaupo sa isang sulok, halos hindi makahinga. Sa bawat bulong ng dasal, naririnig ko ang boses ni Rodolfo. "Sa sarili mong anak, Clarissa." Hindi ako nakatulog ng ilang gabi. Kada ipikit ko ang mata, ang mukha ni Rodolfo ang nakikita ko. Yung pagkagulat, sakit, galit, lahat sabay-sabay. Sabay na nagtatama sa puso ko. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng lamay, lumapit si Albert. Mahina ang boses niya, halos pabulong. "Ma, nalaman ba ni Papa ang tungkol sa atin bago siya nawala?" "Manahimik ka, Albert. Hindi mo pwedeng banggitin kahit kanino ang nangyari." "Pero ma, kung nalaman ni Papa bago siya namatay, tama na. Huwag mo nang banggitin yun." "Paano pag nalaman ni Lani?" "Hindi niya malalaman. Hindi niya pwedeng malaman kailanman. Pero kahit pa ulit-ulit kong sabihin na hindi niya malalaman, alam kong ang tadhana hindi nagpapatahimik ng habang buhay." Mula nang mailibing si Rodolfo, nagiba ang lahat sa bahay. Tahimik, mabigat ang hangin. Si Lani laging tulala. At si Albert, bihira magsalita. At ako, parang multong gumagala sa sarili kong tahanan. Bawat silid, may alaala. Bawat sulok, may tining ni Rodolfo na bumubulong sa konsensya ko. Pero kahit anong pilit kong itago ang lahat, ramdam kong unti-unti nang may nakakaramdam ng kakaiba. Isang umaga, habang nagluluto ako, lumapit si Lani sa kusina. Nakatingin lang siya sa tiyan ko. Mahina na akong makapagtago. Bahagyang lumobo na. At kahit anong maluwag na duster ang isuot ko, halata pa rin. "Ma," mahinahon niyang sabi. "Ang bilis mo atang tumaba nitong mga buwan." Siguro dahil sa kakakain. Alam mo naman, tumatanda na." "O baka naman buntis ka, ma." Biro pa niya, pero may halong pagdududa sa tono. Napatawa ko, pero pilit. "Ay naku anak, matanda na ako. Hindi na yan posible." Tinignan niya ako. Saglit na natahimik, bago tumalikod. Pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Simula noon, napapansin ko, madalas na niyang minamasdan si Albert. Kapag kumakain kami, parang sinusuri niya ang bawat kilos ng asawa niya. Minsan, nahuhuli ko siyang pinagmamasdan din niya ako. Parang may gustong itanong, pero hindi masabi. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga yabag sa sala. Paglabas ko,
Nadatnan kong magkausap sina Albert at Lani. Mahina ang mga boses. Mahal, may nararamdaman akong kakaiba kay Mama. Para siyang may tinatago. Baka iniisip mo lang, mahal. Pagod siguro siya sa nangyari kay Papa. Hindi lang iyon. Ang weird kasi. Parang pareho kami ng sintomas. Pareho kami nasusuka. Parehong pagod. Baka dala lang ng stress. Albert, buntis ako. At parang may kutob ako. Hindi lang ako. Tahimik. Halos marinig ko ang tibok ng puso ko mula sa hagdanan. Ang kamay kong nakahawak sa railings, nanginginig. Pakiramdam ko, malapit nang sumabog ang lahat. Kinabukasan, sinamaan ko si Lani sa check-up. Sinabi niya gusto raw niya akong samahan din para magpatingin. Baka raw mataas ang BP ko. Wala akong nagawa. Sumama ako. Habang inaasikaso siya ng nurse, nilapitan ako ng doktor. Ma'am Clarissa, may nakasaad sa record niyo dito sa huling test. Congratulations, you're on your 18th week of pregnancy. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Lani, saktong lumapit. Narinig ang sinabi. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Totoo ba yun, Ma? Hindi ko alam ang isasagot. Pero ang mga mata ko, nagsisinungaling ng halata. Siguro nagkamali lang si Doc. Hindi po. Malinaw po dito ang resulta. Paglabas namin ng klinik, walang nagsalita. Tahimik lang si Lani hanggang sa makauwi kami. At doon nagsimula ang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Pagdating sa bahay, humarap siya sa akin sa sala. Si Albert, nasa kusina. Halatang kinakabahan. Ma, sabi ni Lani, mahina pero mariin. Bakit hindi mo sinabing buntis ka? Hindi ko rin kasi alam. Pero paano, Ma? Hindi na kayo nagkakatabi ni Papa, di ba? Lalo na nung lagi siyang nasa probinsya. Tumigil ako. Ramdam kong nanlalamig ang palad ko. Si Albert naman, napasulyap sa akin. Pero agad umiwas ng tingin. At doon na lumabas ang luha sa mata ni Lani. Ma, huwag mo sabihin. Lani, pakinggan mo muna ako. Huwag mo akong gawing tanga, Ma. Lumapit siya. Nanginginig ang boses. Buntis ako, Ma. At ngayon, ikaw rin. Pero alam mo kung ano mas masakit? Yung kutob ko. Yung kutob kong pareho tayong nagdadala ng dugo ng iisang lalaki. Tahimik si Albert. Hindi makatingin. At sa katahimikan yun, nagsalita ako sa wakas. Pilit kong inilabas ang katotohanan. Lani, anak, patawarin mo ako. Mahal ko ang papa mo, pero nagkamali ako. Si Albert ang ama ng dinadala ko. Isang sigaw ang umilingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi. Hindi ito totoo. Sinugod niya si Albert. Sinampal. Tinulak. Bakit mo nagawa ito sa akin? Sa atin. Sa amin ng nanay ko. Ang kapal na mukha mo. Talagang pinagsabay mo pa kami. Si Albert, umiiyak. Walang masabi. Lani, nadala lang kami. Nadala? Sa sarili kong ina? Albert, nanay ko yan eh. Hindi mo ba naisip yun? At ikaw, Ma, hindi mo rin ba naisip yun? Naasawa ko si Albert para patulan mo pa. Ito ba ang dahilan kaya nawala si Papa? Dahil nalaman niyang buntis ka. Sabihin mo sa akin, Ma. Ito ba ang dahilan? Kaya siya nawala? Anak, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko, anak. Anong klaseng mga tao kayo? Wala ba kayong mga konsensya? Nang makita ko siyang lumuhod sa sahig, humahagulgol,
Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng lahat. Hindi lang ako nagkasala bilang asawa o ina. Sinira ko ang sarili kong anak, ang sarili kong pamilya. Kinabukasan, umalis na si Lani. Hindi nagpaalam. Iniwan na lang ang wedding ring sa mesa at isang maikling sulat. Hindi ko kayang makita kayo. Hindi ko kayang pakinggan ng kahit anong paliwanag. Sa tuwing titignan ko kayong dalawa, nakikita ko ang pagkasira ng pamilya natin. Huwag niyo na akong subukang hanapin. Dahil kahit na kailan, hindi ko kayo mapapatawad. Nalaglag ang sulat mula sa kamay ko. Si Albert, tahimik lang. Pero ramdam kong kasabay kong nawalan ng kaluluwa. Tahimik ang bahay matapos umalis si Lani. Wala na ang mga yabag niya. Pero ang bawat sulok ng bahay ay puno ng sigaw na iniwan niya. Sigaw ng galit, ng sakit, ng pagkadismaya. Sa sala, nakaupo ako, walang kibo. Habang si Albert ay nakatayo sa harap ko. Halatang balisa, umiiyak at puno ng guilt. Ma, alam kong nagkamali tayo. Pero sana, huwag mo akong paalisin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko kayang iwan ka sa ganitong sitwasyon. Lalo na, ako ang may kasalanan. Umalis ka na muna, Albert. Mas mabuti nang ako na lang ang magdusa. Wala nang saysay kung mananatili ka rito. Pero buntis ka. May anak ako sa'yo. Paano mo ko paaalisin na parang wala akong karapatan? Anak? Oo, anak mo ito. Pero kasalanan din ito. Kasalanan bunga ng kahinaan, hindi ng pag-ibig. Albert, gusto kong paniwalaan na may dahilan ang lahat. Alam kong ito lang ang tama. Ang tapusin na natin bago mas lalo tayong lamunin ng pagkamuhi ng anak ko. Patawad. Natakot ako. Nabulag ako. Hindi ko na alam kung paano ko itatama ang lahat. Pero please, huwag mo naman akong itaboy. Tama na, Albert. Ang pag-ibig na sinimulan sa kasalanan, hindi kailanman magiging payapa. Wala na akong karapatang magmahal, lalo na sa'yo. Umalis ka na, habang may kaunting respeto pa ako sa sarili ko. Hindi na nakaimik si Albert. Mabigat ang mga hakbang niya papunta sa pinto. Habang pinagmamasdan ko siyang unti-unting lumalayo. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon si Albert. Kung sakaling dumating ang araw na mapatawad mo ko, sana malaman mong minahal din kita. Pagkasara ng pinto, tahimik. Ang katahimikang iyon ang pinakamasakit sa lahat. Sa unang pagkakataon, mag-isa ako, walang asawa, walang anak, at wala na rin kasamang manugang. Ilang buwan ang lumipas. Umuwi ako sa probinsya para mamuhay ng tahimik. Araw-araw akong nagdadasal, hawak ang rosaryo, habang pinagmamasdan ng paglaki ng tiyan ko. Hindi ko na alam kung saan napunta si Lani at Albert. Basta ang tanging hiling ko lang ay dumating ang araw na sana mapatawad pa ako ng anak ko. Akala ko noon, kaya kong itagong kasalanan sa ngalan ng pag-ibig. Pero mali pala. Dahil walang pag-ibig ang namumunga sa kasinungalingan. Ngayon, mag-isa akong bumabangon. Bawat araw, nagdadasal na sana, kahit sa kabilang buhay, mapatawad ako ng asawa kong si Rodolfo. Sana rin, balang araw, mapatawad ako ng anak kong si Lani. Dahil sa kanya ako nakakita ng lahat ng dahilan para maging mabuting tao muli. Sa lahat na makikinig ng kwento ko, paano ko ba harapin ang anak kong galit pa rin sa akin? Darating pa kaya ang panahon na magkakaayos kami? At paano ko kakayaning itaguyod ang batang bunga ng kasalanan ko? Kung ako mismo
Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Tatanggapin ko lahat ng panghuhusgang sasabihin nyo. Dahil inaamin ko, ang laki ng pagkakamali ko. Pero sana, mapayuhan nyo pa rin ako sa kung anong dapat kong gawin. Kaya ko pa bang may tama ang mga maling nagawa ko? Kaya ko pa bang magsimula ulit? Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. Clarissa. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa istoryang isinulat ng ating sender na si Ma'am Clarissa. This is your Ate Chi, Secret Files. Ang kwento ng inyong buhay. Huwag po kalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode na Ate Chi, Secret Files. Hanggang sa muli.